lalaking nagnakaw ng meteorite, Part 2. Sa Part 1 ng videong ito, natunghayan natin kung paano nakita ni Ellis Hughes ang Willamette Meteorite sa lote ng Oregon Iron and Steel Company at kung paano niya pinlano na makuha ito at mapagkakitaan. Ngayon sa pagpapatuloy ng kwento. Dahil pumalya ang naunang plano ni Ellis Hughes na mapasa kanya ang meteorite sa pamamagitan ng pagbili ng lote kung saan ito matatagpuan, nag-isip pa siya ng ibang paraan upang makuha ang meteorite. Ngunit nabanggit na niya ang tungkol dito sa kanyang asawa noong araw na natagpuan niya ito at nangangamba ang asawa niya na baka may iba pang makaalam tungkol dito at magka-interes din at kunin ito. Ang mas masama pang maaring mangyari, naisip ni Ellis, ay baka tiyap-tiyapin ng iba ang meteorite, kunin ito ng paunti-unti. Dahil desperado na at hindi mapakali sa kikitaing halaga mula sa bato, nabuo ang masamang balak ni Ellis na nakawin niya ang meteorite. By hook or by crook, kailangang mapasa kanya ito. Gumawa ng detalyadong plano si Ellis kung paano niya ililipat ang meteorite mula sa lupang kinaroroonan nito hanggang sa lupang pag-aari niya. Kasama sa planong ito ang sasakyan ng meteorite, mga kagamitan sa pagbuhat nito, at mga taong katulong niya sa pagsasagawa ng pagnanakaw ng meteorite. Masukal ang lugar kung saan naroon ang meteorite. Sa isip ni Ellis, hindi ito basta-bastang mayaalis mula doon. At isa pang naisip niya ay ang laki at bigat nito. Para maibiyahe ang meteorite, una ay kailangan niyang gumawa ng daan at hawiin ang mga sagabal na mga halaman, puno, at iba pang bagay na magpapabagal sa paglilipat dito. Subalit kailangan niya ring gawin ito ng palihim upang walang makaalam at makakita sa kanya. Kaya't gumawa siya ng dalawang daanan. Ang isa papunta sa lupain niya at isa pang papunta sa kabilang direksyon upang iligaw o i-divert ang atensyon ng mga tao. Sa pagitan ng mga buwan ng Setyembre ng taong 1902 hanggang Hunyo ng 1903, isinagawa ni Ellis ang paghawi at paglilinis sa dalawang kalsada o daanan. Nang nakahanda na ang daanan, isinakatuparan na ni Ellis ang kanyang pagnanakaw sa meteorite. Katulong ang kanyang asawa, 15 years old na binatang anak, at ang kanyang kabayo. Bumuo si Ellis ng kariton gamit ang pinagkabit-kabit na malalaking troso at gulong na gawa din sa bilog na katawan ng malaking puno. Dahil kulang sa tao at napakabigat ng meteorite, hindi kaya ni Ellis at ng asawa at anak nito na isampa ang meteorite sa kariton. Dito makikita ang galing ng diskarte ni Ellis. Gumawa siya ng capstan at kasabay ng block and tackle ay napagaan ang pagbuhat at paghatak sa meteorite. Sa ganitong paraan din ay naibaba at naitawid niya ang meteorite mula sa isang burol na kailangan nitong daanan. Inabutan na ng tag-ulan si Ellis sa unti-unting pagbiyahe nila sa meteorite papunta sa lupang pag-aari niya. Lumambot na ang lupang dinadaanan nila at lumubog ang kariton dahil sa bigat ng kargamento nito. Panibagong problema. Pero nagawa nito ng paraan ni Ellis. Nilatagan nila ng mga tabla ang daanan at dito pinagulong ang kariton. Sa wakas, pagkalipas ng mahigit na 3 buwan ng pagtsatsaga at sakripisyo, nakarating na rin sa lote ni Ellis ang meteorite. Kahangahangang tunay ang naging diskarte ni Ellis sa pagnakaw sa meteorite.
Kung tutusin, mas mahusay pa ang ginawa ni Ellis kaysa sa paano dinala ng mga taga-Ehipto ang malalaking bato na ginamit sa Great Pyramid of Giza. Ang mga batong ginamit sa pyramid na ito ay may average na timbang lamang na 2 hanggang 3 tonelada. Ang Willamette Meteorite ay may timbang na 15.5 o 15.5 tonelada. Ang pinakmalaking bato lamang ng pyramid ang medyo malapit ang timbang sa Willamette Meteorite. Sinasabing 100,000 ang mga manggagawa na nagtulong-tulong upang madala ang mga batong ito sa lugar na pinagtayuan ng pyramid. Subalit mag-isa lamang si Ellis at walang ibang kasama kundi ang asawa niya at pinatilyong anak. Abangan sa part 3 ang iba pang kakatuwang mga pangyayari patungkol sa Willamette Meteorite.